Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 6:20 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning, Pilipinas! Magandang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Dito sa responsabling mamamahayag. Ano man ang layat lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, publisher at president CEO ng KBS, RMM, si Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po mga kababayan, ito po ang inyong abang lingkod, ang inyong kuya, ang Mindoriyong Midnight Boy. Bagamat hindi gaanong kagwapuhan, sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay. Ang ating pong palatuntunan ay patuloy nyo pong mapapanood at maririnig Lunes hanggang Biyernes sa ganito pong oras. Kaya sabi nga po, ituloy-tuloy lamang po ang ating balitaan at mga impormasyon. Samahan po ninyo ako sa ating pagtatanghal sa umagang ito ngayong October 17, 2024. Ang araw ay
Siyempre mga kababayan, ngayon po ay Huwebes na. Kaya sabi nga po ang lahat ng ating mga kababayan, ang ating mga pumapasok sa eskwelahan, sa mga estudyante at mga teacher. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ganun din po sa lahat ng ating mga worker, sa mga trabahante sa iba't ibang area at dako ng Metro Manila, partikular na po sa mga kanugnog lugar dito sa ating bansa. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang lahat po ng ating mga kapulisan na sabi ngay yung kanilang naging maayos na pagpapatrolya kagabi. Maging sa mga barangay tanod sa iba't ibang dako ng ating bansa. Good morning everyone. Alright, ang oras, alas 6:25 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV, radyo na, dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At inihatid at pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Help in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All-Natural Extract includes the following: Stevia plant, ampalaya, sorpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. For official endorser, Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotic at ng Insensitive Potes. Alright. Tuloy-tuloy na po ang ating pagsasaypapawid ng mga balita at mga impormasyon. Pero unahin po muna natin ang lagay ng ating panahon. Pakinggan po natin ang pag-uulat ni Beneson Istariha ng Pag-asa. Patuloy pa rin ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa timog na bahagi ng Mindanao plus lalawigan po ng Palawan. Ito yung linya kung saan nagtatagpo po ang hangin from the northern and southern hemispheres, kaya't asahan po ang mga kalat-kalat na pag-ulan at mga thunderstorms dun sa mga areas na nabanggit natin. Habang ang easterlies or yung hangin galing sa Pacific Ocean, nakakaapekto pa rin po sa natitirang bahagi ng Luzon plus Eastern Visayas at nagdadala ng mataas sa tsansa ng ulan sa may silangang parte po ng Luzon. Samantala, base sa ating latest satellite animation, wala pa tayong nakikita na anumang bagyo sa loob or paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw po, asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon. Epekto po yan ng easterlies. May mga areas na as early as this morning may tsansa na po ng mga paulan, kabilang na dyan ang Mindoro provinces at lalawigan ng Romblon. Pagsapit ng tanghali, medyo mainit at maalinsangan sa ilang lugar, lalo na sa may Central Luzon, Ilocos Region, Cagayan Valley, and even dito sa may Metro Manila. Habang pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na siyang sinasamahan po ng mga pulupulong ulan or pagkidlat pagkulog lalo ng eastern sides ng Luzon, lalo na dito sa may Quezon at sa may Bicol Region.
Temperature natin sa Metro Manila posibleng umakyat sa 33 degrees, habang ilang bahagi pa sa may kapatagan ng Luzon hanggang 32 degrees Celsius, malamig sa Baguio City hanggang 24 degrees Celsius lamang. Sa ating mga kababayan po sa Palawan, magbaon ng payong kung lalabas ng bahay dahil yan sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms na posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan po dito sa Visayas, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan throughout the day. May tsansa po ng mga pag-ulan umaga, tanghali at hapon, lalo na po sa may areas ng Western Visayas and Negros Island region. Temperatura natin sa malaking bahagi ng Visayas and Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa southern portion of Mindanao, may mga areas na uulanin, epekto po yan ng Intertropical Convergence Zone. Ngayong umaga pa lamang po, mataas na ang tsansa na ulan sa Zamboanga Peninsula at meron din mga aasahan na ulan ngayong umaga hanggang mamayang gabi sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, gayon din po sa mga areas ng Socsargen, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, hanggang doon po sa may Davao Occidental mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, kaya mag-ingat din sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa ating natitirang bahagi po ng Mindanao, dito sa may rest of Socsargen, sa rest of Bangsamoro Region and Davao Region, mataas din po ang tsansa ng ulan, epekto yan ng ITCZ, bahagyang maulap hanggang maulap naman ang kalangitan sa may Northern Mindanao and Caraga Region na sinasamahan ng mga pulu-pulong ulan or pagkidlat pagpulo. Temperature natin sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius, habang mainit sa may Davao City hanggang 33 degrees Celsius. Ngayong araw at bukas, wala tayong aasahang gale warning or pagtaas ng mga pag-alon. Generally, banayad hanggang katamtaman ng taas, umaabot lamang po ng 2 metro kapag meron tayong mga thunderstorms. Pero over the weekend, posible ang maalon na karagatan sa may Northern Luzon at dito rin po sa may silangang parte ng Luzon, kaya lagi po magantabay sa ating mga updates. Para naman sa ating 3-day weather forecast, simula po sa Friday hanggang sa Sunday, mataas pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may southern portion of Mindanao. Inulit natin itong areas po ng Zamboanga Peninsula, Socsargen, Bangsamoro Region, and portions of Davao Region, plus lalawigan ng Palawan dahil pa rin yan sa Intertropical Convergence Zone. Kalat-kalat ang mga pag-ulan po natin, hindi naman siya tuloy-tuloy, pero minsan ay malalakas. Kaya lagi magkantabay sa ating mga advisories and mga heavy rainfall warnings if ever. Samantala, magiging maulan din po pagsapit ng linggo sa may Hilaga at silangang parte po ng Luzon, kabilang na dyan ng Batanes, Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, Quezon and Bicol Region dahil dun sa posibleng pagbabalik po ng northeasterly wind flow dun sa may Taiwan. Kaya naman posibleng magkaroon tayo ng shear line sa may areas po ng Cagayan Valley and then lumalakas po yung easterlies sa may parting Bicol Region and Quezon. So lagi tayong magdala po ng payong kung lalabas ng bahay sa mga susunod na araw. Habang ang natitirang bahagi ng ating bansa for the next 3 days, bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na siya sinasamahan pa rin ng mga pulu-pulong maulan or pagkidlat, pagkulog. Pagsapit naman po bukas hanggang sa weekend, meron din possibility na may mabuong sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, possible as a low pressure area. And then habang lumalapit po ng ating kalupaan, hindi rin natin inaalis yung chance na maging isang mahinang bagyo ito at maaaring pumasok ng ating area of responsibility early next week. At wala namang inasahang pang direct effect sa susunod pa na 2 hanggang 3 araw. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Sunrise po natin ay 5:48 a.m. Sunset ay 5:35 p.m. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Okay, maraming salamat Kuyang Benison Estarihan ng Pag-asa. Ang oras ganap na alas 6:33 ng umaga. Ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Samantala, narito ang ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, October 17, 2024. Senate panel naglunsad ng sariling investigasyon sa drug war ni Duterte. Round 1. Ready, go! Nakatakdang buksan ng Senate Committee on Public Order on Dangerous Drugs and Motu Proprio investigation sa war on drugs and dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Inihayag nitong Miyerkules ni Panel Chairperson Senador Ronald De La Rosa sa panayam sa telepono ng mga reporters. Sabi ni De La Rosa na tiyak niyang sisimulan ang investigasyon bago magpatuloy ang regular session na sa November 4. Kahit nakakabakasyon tayo, nakabreak ang Senate dahil kung mag-start pa tayo sa pagbabalik after ng ondas, puro na tayo budget hearing, sabi ni De La Rosa. Lalo nang sinabi ni Senador Christopher Lawrence Go na handa siyang maghain ng resolusyon upang imbestigahan ang mga aligasyon na sa drug war na binibigyang diin ang karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan. Gayunpaman sinabi ni De La Rosa na hindi na niya ito kailangang hintayin dahil mayroon na siyang naunang resolusyon na humihiling ng investigasyon sa mga aligasyon ni dating Custom Intelligence Officer Jimmy Guban na nasangkot sa illegal drug smuggling sina Davao City Representative Paulo Duterte at bayaw nitong si Manasseh Carpio. Ayon pa rin sa dating PNP chief, balak din niyang imbitahin ang dating Pangulo na pinagkakatiwalaan niyang dumalo sa mga paglilitis dahil mas komportable siya sa Senado kumpara sa House of Representatives. I don't think na hindi siya a-attend kung ako ang mag-i-invite, De La Rosa said. Samantala, binigyang diin naman ni Senate President PRO Temporary Jinggoy Estrada ang kahalagahan ng pagsama kay Duterte sa planong imbestigahan upang matiyak ang hustisya at transparency. Testimony ng dating Pangulo sa isyu ng krusal na pagbubunyag katotohanan at pagtiyak ng maihain ang hustisya para sa lahat ng apektadong partido, sabi ni Estrada sa isang pahayag. Sa mga pagdinig ng committee ng Quad na sa Kamara de Representantes, sinangkot ng mga resource person sina Duterte, Go at De La Rosa sa umano'y extrajudicial killings noong panahon ng drug war. Inatasan umano ni Duterte ang mataas na opisyal ng pulis na gantimpala ng mga pumatay sa mga drug suspect, habang si Go ay nakatanggap ng direktang updates para sa reimbursement of operations. Samantalang si De La Rosa naman ang akusado sa pagsangkot kay dating Senador Laila de Lima sa illegal drug trade. Alas 6:33 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International. Press Corps. Ito ay sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright mga kababayan, alas 6:37 ng umaga, puntahan po muna natin ang pag-uulat ng ating Kalsado Patroller. Kalsado Patrol 20 dyan sa lugar ng National Capital Region. Hinggil sa ekonomiya ng bansa, lumago ayon sa BSP. O yang Don Standby Report. Kalsado Patrol Report. Alright, may pag-uulat ang ating Kalsado Patroller. Kalsado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramiro. Ito ay tungkol sa ekonomiya ng bansa, lumago ayon sa BSP. Alright, Kuyang Don, good morning! Kuyang Arnold, dumaas sa 9.4% ang financial status o ekonomiya ng bansa batay sa datos na ipinalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Noon lamang buwan ng Agosto ng taong kasalukuyan, ang total resources ng mga bangko, partikular ang Land Bank of the Philippines, ay nasa 32.14 trillion pesos.
na mas mataas sa 29.14 trillion pesos noong Agosto noong nakaraang taon. Kabilang sa lumago ang mga resources ng bangko na lumago ay ang commercial banks, thrift banks, ang kasama rito ang mga regional at cooperative banks. Ang mga investments ng mga bangko tulad ng housing, financing, mga investment companies, bank subsidies, loan association, government and bank institutions, authorized agent, at foreign institutions. Naniniwala ang mga ekonomista na sa paglago ng financial sector ay paglago na rin ng ekonomiya ng bansa na inaasahan na lalago pa ang kita ng mga bangko sa Pilipinas. Ito si Patrol 20. Don Robert Ramiro para sa Gabay at Patnubay, KBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20, Kuyang Don Robert Ramiro ng National Capital Region. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Pulis ng Central Luzon pinuri sa madali ang aksyon sa pagpatay sa mag-asawang online seller. Round 1. Pinuri ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbel nitong Merkules ang Police Regional Office 3 sa mabilis na pagkilos nito sa pagresolba sa pagpatay sa online seller couple na sina Arvin at Lermalulu sa lalawigan ng Pampanga. Ito ay matapos aristuhin ng mga pulis ang mga suspek sa pagpatay kina Arnold Taylan, Arnel Buwan, Robert Di Maliwat, Rolando Cruz, Jumero Bandaban, Sancho Nieto at umano'y mastermind na si Anthony Limon sa 2 araw na operasyon. Mula October 13 hanggang 14, hindi makapaghintay ang hustisya. Walang itinigil ang PNP para matiyak na ang bawat biktima ng karahasan ay makakatanggap ng hustisyang nararapat sa kanila. Ang mabilis na pag-aristo sa mga suspek na ito ay patunay ng ating walang patid na pangako na itataguyod ang rule of law at protektahan ang mga inosente. Marbel said in a statement, binigyan diin ni Marbel na walang lugar sa lipunan ang karasang inihimok ng kasakiman o anumang motibo sina Thailand at Buwan na nagbaril sa mag-asawa sa bayan ng Mexico noong October 4. Ang unang nabed ng Mexico Municipal Police Station, Pampanga Police Provincial Intelligence Unit sa lalawigan ng Nueva Ecija. Sa initial na testimonya ng tandem na dakip ang 5 pang suspek sa bayan ng Apalit na initial na investigasyon ng 13 milyong piso ang utang ni Limon, isa ring online seller sa mga biktima na posibleng motibo sa krimen. Napag-alaman din na kinuha ni Limon ang mga assailants sa halagang 900,000 pesos para patayin ang mag-asawa at magnakaw ng mga critical na gamit sa kanilang tirahan. Inamin na rin ng mga suspek na sangkot sila sa hindi bababa sa 12 iba pang insidente ng pamamaril sa buong lalawigan ng Pampanga, Bataan at Nueva Ecija. Haharapin ng mga suspek ang kasong double murder habang isinasagawa pa ang karagdagang investigasyon upang malaman ang pagkakasangkot ng mga karagdagang individual kabilang na mag-asawang mastermind. Alas 6:42 ng umaga. Magandang umaga po sa ating publisher kay Kuyang Alan Valenzuela Bordeus. At syempre mula po dyan sa bulwagan ng ating balitaan Studio 2, mula sa ating operation manager Ate Cora Biyernes. At syempre binabati rin po natin na magandang umaga ang ating layout artist na si Ate Joy Pasco. At syempre si Attorney Mike Bordeus. Good morning everyone. At syempre sa lahat po ng ating mga kasado patroller na ngayon po ay nakaantabay at syempre naghahatid ng mga mahalagang mga balita sa iba't ibang dako. At syempre ganoon din po sa ating Studio 3 mula sa bulwagan ng balitaan ni Corang Wayne Espeno Lawson. Magandang umaga po sa inyong lahat yan at naway ang pagpapala ng ating dakilang lumikha ngayong araw nga po ng siyempre Huwebes ay patuloy po ang ating pakikipagsapalaran sa ating buhay bagamat sabi nga
Pabago-bago ang panahon, pabago-bago rin ang halaga ng pangunahing bilihin. Alright, nagbabalik po ang ating Kasado Patroller. Si Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramiro. Alright, Kuyang Don, standby, report. Kasado Patrol report. Alright mga kababayan, ito po ay may kinalaman hon. National Irrigation Administration magbibinta ng murang bigas. Aba, magandang balita ito, Kuyang Don Robert. Alright, sige, iputok mo na nga yan. Yes, Kuyang Arnold, nagsisimula na ngang magbenta ng murang bigas ang National Irrigation Administration sa halagang 29 pesos kada kilo dito sa National Capital Region. Ito ay bahagi ng Rice Contract Farming Program na binuo ng NIA at magsasaka sa Central Luzon. Makikinabang dito ang mga kabilang sa vulnerable sector dito sa National Capital Region, particular ang mga nakalista sa 4Ps, senior citizens, person with disabilities at iba pa. Ang Rice Contract Farming Program ng ahensya ay bahagi ng kanilang commitment na makapagpadala ng bigas sa National Capital Region. Ayon kay Regional Director Raimundo Apil, bawat linggoan niya ay magpapadal sila ng 3,000 sako ng bigas sa Metro Manila. Nakapagpadala na niya sila ng 4,000 packs na bigas na tigya sa 10 kilo ang noong mga nakaraang linggo. At muling masusundan dito sa susunod na linggo ng buwang kasalukuyan. Ito si Patrol 20, Don Robert Ramiro para sa Gabay at Patnubay, TBS RMN News. Diaryo na, TV pa. Right, maraming salamat sa rumanatsyadang balita ng ating Kasado Patrol 20, si Kuyang Don Robert Ramiro. Thank you, Kuyang Robert. Ang oras, ganap na alas 6:47 ng umaga. Ito ay atid ng KBS RMM News TV Radyo na Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Rumaratsyada talaga ang nasa National Capital Region. Isunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 49, si Kuyang Joseph Elias Bontogon from National Capital Region din. Talagang rumaratsyada itong ating mga Kasado Patrol. Alright, Kuyang Joseph Elias Bontogon, standby report. Kasado Patrol report. Ang oras, ganap na alas 6:47 ng umaga. Narito ang ating Kasado Patrol 49, si Kuyang Joseph Elias Bontogon mula pa rin sa National Capital Region. Kuyang Joseph, good morning! Good morning po, Kuya Arnold, at sa ating station manager na si Kuya Alan Bordeos at naging sa ating mga tagapakinig. Ito po ang ating balita. Ibinulgar ng self-confessed drug lord at ngayon ay resource person na si Roland Kerwin Espinosa sa pagdinig ng House Quad Committee na ginimpit daw siya umano na umamin na may malawak na koneksyon sa illegal na gawain ng droga. Dagdag pa ni drug lord Espinosa na sinabihan pa siya na pilitin idawit din umano si dating Senadora Laila de Lima at businessman na si Peter Lim na ang pahayag ay nagmula di umano sa dating PNP chief at ngayon ay senador na si Ronald Bato de la Rosa. Pinabulaanan naman ni Bato ang mga ipinaparatang na akusasyon laban sa kanya ni Kerwin na umano ay siya ang nagutos para idiin na sangkot si De Lima sa pinagbabawal na droga ng bansa. Inaasahan ni De La Rosa sa naunang paglinaw
at pagtiyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hindi na sasama muli ang bansang Pilipinas para makipag-koordinasyon at makipag-ugnayan sa International Criminal Court o ICC dahil may mga kababatang rin tayo dito sa bansa na tagalitis kahit sa kabila ng mga isinisiliwalat na sinumang aligasyon o anumang aligasyon ni Espinosa at dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, at Police Colonel na si Rowena Garma tungkol sa war on drugs campaign ng dating administrasyon ay handang-handa naman nila harapin ang mga committee hearing na dito sa Patrol number 49 na nag-uulat sa gabay at patnubay ng RMM, ang TBS RMM News, Radyo na, TV pa. Right, maraming salamat sa pag-uulat ni Kasado Patrol 49 mula pa rin sa Capital Region, si Kuyang Joseph Elias Bontogon. Thank you, Kuyang Joseph. Alright, isunod po naman natin ang pagbabalita ng ating Kasado Patrol 22 mula dyan sa area at lugar ng lungsod ng Pasig. Kuyang Arman Patulat, standby report. Kasado Patrol. Ang oras, ganap na alas 6:50 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Alright. Bigyan po natin ang daan ng pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22. Alright, Kuyang Arman, good morning. Good morning, magandang umaga Kuyang Arnold. Andito ko sa nang makapanayam ko si Barangay Captain ng Urambo ng Pasig City kasi Barangay Uwa regarding sa kanyang accomplishment at pagbago sa kanyang barangay at naglilingkuran. Alam naman natin, may fit na ang ating kamalan lalo na sa larangan ng kanilang pagsiservisyo na walang graft and corruption. Ang kailangan ng tulong kanilang mahirap na mga kabarangay, lalo na sa mga senior citizen na may mga karamdaman. Nagbibigay ng libreng gamot at check-up at sa livelihood project ng kanilang sinasagawa, kalinisan at sa kapaligiran at patient order sa problema sa kalagbawal ng droga. Yan ang mahalaga. Marami rin kasing mga barangay kapitan na wala namang gawa. Kaya natalo at napalitan na sa ngayon. Dapat mag-servisyo sila ng maayos. Kasi kataon na sisipa ay mag-election na muli. Kaya masusubukan na naman ang pagbabago. Bago na ang pag-servisyo ng tapat na sa kanilang tungkulin dahil sinasagawa sa loob ng 2 taon. Yan malalaman kung may silang tunay na public servant. Kasi itong barangay captain ng Urambo na si Buwa, sa ngayon, tatakbo na naman itong mayor sa partido ni St. Gerald. Yung St. Gerald Construction. Siya ngayon, yun ang nakapanig. Yung si Buwa, si barangay captain Buwa. Kaya yung mga kalamenti dito sa Pasig, yung iba bumaliktad ng yung mga barangay captain na sumuporta na kay St. Gerald, kay yung tatabong mayor ngayon sa Pasig, nakalaban naman ni Vico Soto. Dahil nakikita ko nung nag-file ng kandidas siguro ang tao sumuporta sa kanya, siguro may 3,000. Kaya nagtutulak ka dito, punong-puno itong Comelec. Kaya, Yan, Kuyang Arman. tuloy po, baka hindi lang ang tingin ko. Pero siksikan, di sa Comelec Sa laki ng karsabin ito, napuno Tulakan. Kaya ang hirap kasi itong makakalaman. Magaling at hindi ka nasagi, Kuyang Arman, noong nagtutulakan sila sa pag-uunahan. Hindi na ako matumba Mahirap naman ang dinanas ko rito. Sana, kung nangyari yun, na-disalign sana ang iyong 86 na taon. Ngayon ko lang nakita talagang lalo kadami itong talaga sumuporta dito kay Sara at Vizcaya, yung mayor, yung St. Gerald, yung may-ari na St. Gerald Construction. Talagang
bilib ako sa dami ng tao. Hindi lang ko malalaman kung ito ay mananalo. Tulisod ka mayor dito Toto. Kailang mas madalang mabalita ko yung talagang nakakikita ko ang malamit na eleksyon sa 2025 sigurado yan, magkapalit na naman ang mga uupong politiko dito sa Luzon ng Pasig. Bila sa Luzon ng Pasig, kahit sa ibang bansa pa, dito siya at pilitira sa bansang Pilipinas. Siyempre, sabay-sabay na eleksyon ngayon, alam mo naman, sa Amerika naman, sa November naman na eleksyon din. Kaya masasabi ko lang dito kung sino mananalo. Ito ang ating tatangkilikin. Kung sino mananalo, bahala na sila. Ito naman. Tama-tama yan sinabi mo yan, Kuyang Erman. Kung sino yung mananalo, doon talaga. Okay. Mananalo na sila. Alaga naman. Dapat maging praktikal lamang talaga yung ating sambayanan, yung ating mga kababayan sa pagpili. Kung sino talaga yung kanilang ilulunsad, yung kanila talagang tatangkalikin. Yung alam nilang nakakatulong sa kanila at sa komunidad ng kanilang lugar. Talagang sa nakikita ko talaga ang hirap ng politiko ngayon. Siyempre dapat boboto. May ka ng tunay na naglilingkod sa bayan. Hindi yung na lang boboto na porque nabayaran ka lang, nabigyan ka lang ng pera, boboto mo na. Pero hindi mo alam kung anong ang balik nun. Siyempre kukunin din sa'yo yung mga nagastos nila di ba? Ikaw rin ang tudusa. Kaya sa ngayon, dapat at lahat na politiko ang dapat mong iboto. Yun lang ang masasabi ko. Sige, hirap pa silang yung silik-elik talaga sa ngayon. Siyempre, pagbabago ng mga ating kailangan. Yan lang, sa patuloy mabalita ko yung anon. Ako si Pasado Patol 22, Herman Patol Magulat, sa Kabit Patnubay, Allen News, Radio Nat TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-ulat ng ating Kasado Patrol. 22 mula pa rin dyan sa area at lugar ng Pasig City, si Kuyang Erman Patulot. Thank you, Kuyang Erman. Ang oras, ganap na alas 6:55 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, PH muling nagpatawag ng Joint Commission na nakipagpulong sa Malaysia. Round 1. Ready, go! Nasa Kuala Lumpur si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para sa pagpapatuloy ng Philippine-Malaysia Joint Commission meeting na ipinatawag sa unang pagkakataon mula noong 2011. Si Manalo ay nakikipagtulungan sa 8 GCM kasama ang kanyang counterpart na si Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan sa October 16. Sa isang payag nitong Merkules, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang muling pagpupulong ng GCM ay magbibigay ng mahalagang pagkakataon upang ripasuhin ang pag-unlad ng bilateral na kooperasyon mula nang idaos ang huling dialogo sa Maynila. Ang pagpupulong ng GCM ay nagpapakita ng pagpalalim ng pagkakaibigan ng dalawang bansa, gayon din ang pagpapalawak ng mga lugar ng bilateral na kooperasyon, at ito ay isang operasyonalisasyon ng isa sa mga pangakong tinatalakay ni na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. At punong Ministro Answar Ibrahim at Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na sa kambal na pagbisita sa mataas na antas noong 2023. Sabi nito, sa panahon ng GCM, tatalakayin ng dalawang ministro ang mga bagay na may kapwa-interes sa dalawang bansa at rehiyon ng Timog Silangang Asya. Habang nasa Malaysia, dadalo rin sa Manalo sa diplomatic reception sa gaganapin sa Philippine Embassy sa Malaysia para sa pagdiwang sa 60 taong bilateral relations ng dalawang bansa. Lalo nang nakilala ni Hassan si Manalo sa kanyang pagbisita sa Maynila noong Hulyo at tinalakay ng mga panukalang kasunduan ng Pilipinas ng Malaysia kabilang ang Sports Cultural Corporation na turismo matapos na edukasyon at pagkapanulad ng halal industry noong panahong iyon. Ang magkabilang panig ay nakatuon sa pagtatapos ng negosasyon sa mga deal na ito pagkatapos ng Malaysia. Isasagawa ni Manalo ang kanyang unang opisyal na pagbisita sa Thailand sa October 18 na imbitasyon ni Thai Foreign Minister Maris Sangyampong sa magsasagawa rin ng bilateral meeting at co-chair ang dalawang ministro sa
Ministerial Meeting and 6th Philippines-Thailand Joint Commission on Bilateral Cooperation. Isang mekanismo na itinatag upang mapadali ang kooperasyon at konsultasyon sa malawak na hanay ng mga isyu may kinalaman sa bilateral ng rehiyon. Ang pagbisita ni Manalo na ay kasabay ng paggunita sa ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng relasyon diplomatiko ng Pilipinas at Thailand. Alas 6:58 ng umaga. Ito ay atid ng TBS RMM News TV Radyo na Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright! Nagbabalik ang ating Kasado Patroller, ang ating Kasado Patrol 20 mula pa rin dyan sa National Capital Region. Alright, Kuyang Don Robert, standby report. Ganap na ika-6:59 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Ito ay hatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorse ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Kasado Patrol Report. Nagbabalik ang ating Kasado Patrol 20 mula pa rin dyan sa National Capital Region, Romarachada. Ang ating Kasado Patrol 20. Yan, ito po ay may kinalaman sa MMDA, pinulong ang mga mall owners at ilang ahensya ng gobyerno sa paghahanda sa holiday season. Ang detalye ay magmumula kay Kuyang Don Robert Ramero. Good morning muli, Kuyang Don! Yes, Kuyang Arnold, pinulong kahapon ni MMDA Chairman Don Artis Jr. ang mga mall owners sa National Capital Region, gayon din ang mga may-ari ng mga utility companies para plansyahin ang preparasyon sa pagdiriwang ng holiday season o Pasko at ang bagong taon. Kasama sa tatalakayin ang operasyon ng daloy ng trapiko, mall hours at itong moratorium sa malalaking proyekto ng pamahalaan, partikular ang road repairs at construction. Kasama sa pagpupulong ang Department of Public Works and Highways, ang Philippine National Police Highway Patrol Group dito sa Metro Manila. Exempted dito ang operasyon ng mga flagship project ng gobyerno, lalo na sa mga road repairs, maintenance na may kinalaman sa flood project o mga pagbaha. Ito si Patrol 20 para sa Gabay at Patnubay, KBS RMM News. Diaryo na, TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 20 mula pa rin sa National Capital Region. Kuyang Don Robert Ramero. Thank you, Kuyang Robert. Samantala ang oras alas 7:02 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service. RMM News TV, Radyo na Diaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala mga kababayan, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. BGMP Red Cross naglunsad ng sistema sa mas magandang serbisyo pangkalusugan para sa mga PDL. Round 1. Ready, go! Naglunsad ng online sistema ang Bureau of Jail Management and Penology at International Committee of the Red Cross na naglalayong mapabuti ang healthcare service para sa mga person deprived of liberty sa mga pasilidad ng Bureau. Natanggap ng BGMP ang proyektong Health Information System mula sa ICRC sa Handover Rights
ng nabotel sa Cubao, Quezon City nitong Martes. Ayon pa rin sa balita mula sa Bureau nitong Miyerkules, pinasalamatan ng BGMP Chief Jill Director Ruel Rivera ang ICRC at binigyang diin ang malaking papel nito sa pagpapatupad ng proyekto. Nagpapasalamat kami sa ICRC sa pagkagandang loob nito sa pagpupundo ng buong inisyatibo sa pagsasanay sa ating mga implementer at sa sadyang pag-capacitate ng Bureau sa mga serbisyong pangkalusugan nito. Sabi ni Rivera, tiniyak ng proyekto na ang lahat ng PDL ay medical na sinusuri at sinusuri sa pagpasok sa mga pasalidad ng detention na ang kanilang mga kasaysayan ng kalusugan at mga alalahanin ay meticulously dokumentado. Ang mga komprehensibong talaan na ito ay gagabay sa mga gumagawa ng desisyon sa paggawa ng mga patakaran sa pangangalagang pangkalusugan na hinihimok ng data para sa sistema ng bilangguan. Ngayon, pagkatapos ng higit sa 3 taon ng positive team effort sa pagitan ng ICRC at ng BGMP Health Team, umaasa kami sa patuloy na makakamit ang 100% na kawastuhan ng pangunahing data sa kalusugan at makabuo ng tumpak na impormasyon sa kalusugan na makakatulong sa amin na matugunan ang mga kagyat na hamon sa mga kalusugan, sabi ni Rivera. Nabanggit din niya ang kahalagahan ng sistema sa estratehiko at pangmatagalang plano ng pag-unlad ng BGMP. Sa pamagitan nito, mas malakas at mas kakayahan na tayo ngayon ay paglalakbay ng ating ahensya tungo sa ating mga mitiin sa larangan ng kalusugan. Walang sinasabi kung gaano karaming mga mas nakakaapekto sa invention ang maaari nating gawin sa hinarap sa tumpak na data sa kalusugan na ipinangako ng sistemang ito, sabi niya. Samantala, sinabi ni ICRC Philippines Head of Support Malgorzata Clayan na ang pagbibigay ng proyekto ay kumakatawan sa pagtatapos ng isang mayamang pakipagtulungan sa pagitan ng samahan at ng Jail Bureau. Ito ay nangangahulugan na ang BGMP ay handa sa ngayon upang ganap na kumuha ng mga reins patuloy ang mga makabagong idea at pagpapabutis na sinimulan sa panahon ng kurso ng proyekto ng NIA. Sabi niya, kilalanin rin ni Clayan ang mga hamon na kinaharap ng mga manggagawa sa kalusugan sa mga pasilidad ng detensyon na nagpapatakbo sa mga kapaligiran ng mataas na seguridad na may limitadong mga pagkukunan sa pamagitan ng proyekto. Magkakaroon na ng individual na health records ang lahat ng PDL at lahat ng 486 BGMP facilities at pagsusumiti ng monthly health reports base sa nakalap na data. Ang inisyatibong ito ay nagbibigay daan para sa isang mas maraming data-driven at epektibong diskarte sa pangangalagang pangkalusugan sa mga pasilidad ang detisyon at nagbibigay ng mahalagang data na ibabahagi sa kagawaran ng kalusugan para sa pagsubaybay sa kalusugan. Alas 7:06 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Samantala, I'll report sa PS government stifling decent, misleading baseless pahayag ng NSC. Round 1. Ready, go! Pinabulaanan ng isang ranking opisyal ng National Security Council nitong Miyerkules ang kamakailang ulat ng Amnesty International na nagsasabing ang pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ay pumipigil sa hindi pagsang-ayon at kalayaan sa pamahayag sa bansa. Sa isang payag, sinampal ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya ang grupo sa paggawa ng rash judgment at tinawag ang ulat nito na one-sided, misleading, and baseless. Ang kalayaan sa pagpapahayag sa Pilipinas ay protektado ng konstitusyon at makikita natin iyan sa matibay na malusog na traditional at social media na kapaligiran kung saan ang mga opinyon ay malayang ipinagpahayag araw-araw, sabi niya. Sinabi rin ni Malaya ang ulat ng AL ay nagbigay lamang ng isang panig na paglalarawan at hindi magbibigay ng account na nagsisikap na sa Administrasyong Marcos na protektahan ang kalayaan sa pagsasalita at sa pamahayag.
dapat sana ay binigyan ng pagkakataon ng NSC sa i-report ang bawat isa sa kanilang tinatawag na findings bago ito inilabas sa publiko. Ito lamang fuel sa haka-haka na ang ulat ay higit pa para sa mga layunin ng propaganda upang bilipay ang estado sa halip na isang tapat na pagtatasa, sinabi ni Malaya. Ayon pa rin sa opisyal ng NSC, nais ng ahensya na makita ang pamamaraang ginagamit ng samahan sa paglabas ng kanilang mga natuklasan. Ano ang due diligence na ginagawa nila matiyak na walang kinakinikilingan ang kanilang mga respondente at walang political agenda laban sa Administrasyong Marcos? Tandaan, election season na. Paano pinili ng AL ang kanilang mga respondente? May karapatan ang gobyerno at ang publiko na malaman aniya, dagdag pa ni Malaya. Handa ng NSC na umupo sa AL at talakayin ang ulat kung bukas ito sa isang konstruktibo, patas at balansing pakikipag-ugnayan. Inalis din niya ang bahagi ng ulat na nagsasabing maraming post at press statement ang ibinabahagi ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa kanilang Facebook page kung saan maraming kabataang aktivista ang sinasabing nilapastangan o maling inakusahan na nauugnay sa mga armadong grupo. Ang ibinabahagi ng NTF-ELCAC sa kanilang Facebook page ay mga patutuo mula sa mga ekspertong saksi. Ang ilan sa kanila mga dating rebelde na nagsasalita tungkol sa kanilang sariling mga personal na karanasan. Karamihan sa mga ito ay ibinibigay sa ilalim ng panunumpa sa mga pagdinig ng Senado o sa publiko. Para sa isa ang mga individual na ito ay mayroon ding kalayaan sa pagpapahayag sa hindi natin mapipigilan, sabi niya. Itinampok din ni Malaya na ang online presence ng NTF-ELCAC ay naglalayong ipaalam sa publiko ang tunay na banta ng mga teroristang organisasyon, taliwas sa pahayag ng AL na ang mga digital na tool ay weaponized laban sa mga aktivista. Sa Anti-Terrorism Act, sinabi ni Malaya na hindi napansin ng ulat ng AL ang kritikal na papel ng batas sa paggambala sa mga aktibidad ng terorista na malaki ang nabawasan mula ng maisa batas. Ang batas, ang AL ay maginhawang nakaligtaan ang katotohanan na ang Pilipinas ay isa sa mga bansang may mabigat na naapektuhan ng mga aktibidad ng terorista mula sa CPP, NPA, NDF hanggang sa mga marahas na ekstremista sa Mindanao. Nasa atin ang huling natitirang insurhensyang komunista sa mundo sa katunayan, ika-11 pa rin tayo sa Global Terrorism Act. Kailangan natin ng anti-terrorism law. Aniya, dagdag pa niya. Ang communication efforts ng NTF at ELCAC ay naglalayong kontrahin ang disinformation na ipinakakalat ng mga extremist groups. Ang pagpawi sa NTF-ELCAC ay mag-iiwan ng mahinang komunidad na nakalantad sa mga banta ng insurhensya, hadlang sa kakayahan ng pamahalaan na maghahatid ng mahalagang serbisyo at magbibigay ng lahat ng ating pagsisikap na wakasan ang terorismo mula sa walang saysay na CPP, NPA, NDF, sabi ni Malaya. Inimok pa rin niya ang grupo na magkaroon ng balanse at mas objektibo at masusing pananaw sa sitwasyon sa halip na paikutin ang mga linya ng mga distractor ng NTF-ELCAC at kilalanin ang kalagahan ng pagsugpo sa marahas na ekstremismo habang iginagalang ang kalayaan sa pagsasalita at karapatang pantao. Ang oras alas 7:12 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. Good morning po, Kasado family and Kasado News team. Kasado Patrol 25LL, Kuya Lando Luto, standby report. Okay, Kuya Lando, mga ilang sandali lamang, standby report. Samantala ang oras ay alas 7:13 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National
newspaper. Alright, nasa linya ang ating Kasado Patrol 25. May pagbabalita si Kuyang Landuluto. Ngayong araw ng Huwebes, ha? Yan. Pamumulitika sa pinakamalaking problema sa loob ng PNP sa buong detalye ay malalaman natin kay Kasado Patrol 25. Alright, Double L, stand by. Report. Sarado ko ako. Dito lang mabalita. Kasado Patrol Okay, magulat ha. Report. Okay, magulat ha. Mabalita lang ako ha. Basta makinig lang kayo. Alright, nasa linya si Kasado Patrol 25 upang ihatid. Ito ay may kinalaman. Pamumulitika, isa sa pinakamalaking problema sa loob ng PNP. Ang buong detalye ay magmumula sa kay Kasado Patrol 25. Kuya Lando Luto. Alright, Kuya Lando. Good morning. Yes, good morning, Kuya Arnold. Medyo maaga natin ang ating programa ngayon ng gabay at patubay ng KBS Broadcasting Service ng RMM News. Good morning, Kuya Arnold. Good morning. Siyempre, iba maagap kaysa sa matyaga. Hindi pa ako nakakapagkape. Pero pagkabat, lumagabay tayo sa balita at pupunterya tayo sa mga kaganapan sa ating loob at labas ng ating bansa, Kuya Arnold. Oo. Tama ka dyan, Kuya Arnold. Pamumulitika ang isa sa pinakamalaking problema sa loob ng Philippine National Police, PNP, Kuya Arnold. Malawak pa rin ang kompetisyon at politika sa Philippine National Police, PNP, sa kabila ng pagkakaroon ng napakaraming professional na kapulisan. Kaya naman, para kay bagong Department of Interior and Local Government PNP Chief Secretary Juanito Chan Becar Remulla Jr., ang pamumulitika sa loob ng Philippine National Police, PNP, ang isa sa pinakamalaking problema dapat solusyonan ngayon na, Kuya Arnold. Tama lang yan kasi dineklara yan ng PNP chief na bawal talaga ang pamumulitika sa loob ng hanay ng kapulisan. Yes, Kuya Arnold. Kaya nga, ito nga darating na 2025 midterm election ay pinadidistansya ang kapulisan doon sa kanilang mga kaibigan, mga kanak na kumakandidato sa this upcoming 2025 election. Di natin lingid sa kalaman na may mga kamag-anak talaga itong ating mga kaibigang pulis na may kaanak na tatakbo sa mga posisyon ng ating gobyerno. Ayong Remulla, Arnold, madali pang tugunan ang problema sa mga tiwaling mga pulis kaysa sa pamumulitika. Dahil dito, magrekomenda ang kalihim ng mga reforma at pagbabago sa Philippine National Police dahil sa halos 3 dekada na niyang panunungkulan sa lokal ng pamahalaan, lalo na dito sa probinsya ng Cavite, ay alam niya na ang pagkakaiba ng mabuti at masasamang opisyal ng mga kapulisan. Samantala, Colonel, naniniwala rin si Remulla na bagamat hindi lumalala, ang pagpapatuloy pa rin ang problema sa illegal na dugas sa buong bansa. Kasado Patrol Unit 25, ako si Dr. Kuya Landuluto, nag-uulat para sa Gabay Patubay ng TVS RMM News, radyo na TV pa. Balik muna tayo sa iyo sa ating studio, Pero. Okay, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 25 mula pa rin dyan sa iyat lugar ng Cavite. Si Double L, Kasado Patrol 25. Thank you, Kuya Lando. Samantala ang oras, ganap na alas 7:18 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado.
ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Samantala, DSWD inimok ang mga purpose beneficiaries na magparehistro sa PhilSys. Round 1. Ready, go! Inimok ng Department of Social Welfare and Development nitong Merkules ang mga household beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program na irehistro ang kanilang demographic at biometric information sa Philippine Identification System. Ang PhilSys registration at authentication ay magsisilbing katumbas ng pagsunod ng mga purpose household sa buwan ng Pamilya Development Season. Condition para sa Oktubre hanggang Nobyembre 2024 period, sabi ng purpose National Program Manager at Director Gemma Cabuya sa isang balita. Ang isang household grante na nakarehistro sa PhilSys ay may karapatan sa isang buwan ng pagsunod sa FDS habang ang mga kabahayan kung saan nakarehistro ang lahat ng miyembro ay tatanggap ng 2 buwang halaga ng pagsunod dagdag niya. Aniya ang pagpapatupad ng PhilSys registration at authentication bilang FDS equivalency ay batay sa direktiba ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na dadagdagan ang bilang ng mga purpose households na may PhilSys o National ID at upang matiyak ang makikinabang sila sa streamlined identification system. Ilulunsad ito sa buong bansa katuwang ang Philippine Statistics Authority na may focus sa mga lugar sa Central Luzon at Calabarzon kung saan ang logistical support ng PSA ay nagbibigay daan sa saturation ng lahat ng miyembro ng sambayanan, sabi ni Gabuya. Ang mga kwalipikadong purpose beneficiaries ay maaaring magparehistro para sa PhilSys sa mga itinalagang registration center kabilang ang mga barangay hall, shopping mall at FDS sa location venues, gayon din sa mga site na inorganisa ng PSA aniya. Aniya ang PhilSys registration at authentication at ay magbibigay daan sa mga beneficiaryos na makakuha sa kanilang kaukulang conditional cash transfer. Nagpapailalim sa pagtupad sa iba pang mga kinakailangan sa programa tulad ng mga pagbisita sa health center at deworming. Sa pamagitan ng pagpaparehistro sa PhilSys, matutupad ng mga benepisyaryo ang kanilang FDS, compliance requirements at mga secure ang kanilang conditional cash grant sa panahong ito, sabi ni Gabuya. Alas 7:21 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ligarday tinampok ang pangailangan para sa exclusivity sa pagbuo ng nababanat na hinaharap. Round 1. Ready, go! Binigyan din ni Senador Loren Ligarda nitong Merkules ang kahalagaan ng exclusivity sa disaster risk reduction particular para sa mga kababaihan persons with disabilities at marginalized communities. Sa kanyang talumpati sa Asia Pacific Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay City, binigyan din ni Ligarda ang pangailangan ng gender-responsive disaster risk governance at ang pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan bilang mga leader at ahente ng pagbabago. Malinaw ang pagiging exclusive ay hindi isang pagpili, ito ay isang pangailangan. Kung nais nating bumuo ng tunay na matibay na lipunan, ang gender-responsive disaster risk governance ay kumikilala na ang kababaihan at mga batang babae ay hindi lamang biktima. Sila ay mga pinuno at ahente ng pagbabago. Sa buong mundo, ang isa sa 5 mga batang babae ay may asawa bago ang edad na 18 at ang mga batang babae ay halos 2 beses na malamang na makaligtaan ang edukasyon kaysa mga lalaki, sabi niya. Binigyan din ni Senador ang
kahalagahan ng disability exclusive governance upang matiyak na ang lahat ay may access sa early warning system, evacuation procedures at recovery plan. Ang pag-iwan ng walang dapat na magmaniho ng renovation ng res governance ang mga kababaihan, batang babae, mga taong may kapansanan at mga marginalized na grupo ay dapat na nasa sentro ng paghuhubog ng post-2030 disaster risk governance framework na tiniyak ang kanilang pamumuno. Sa pagbuo ng tunay na babanat at exclusive na mga sistema, sabi ni Ligarda, kailangan na niya ang pakipagtulungan ng mga pamahalaan, pribadong sektor, civil society at mga lokal na komunidad upang lumikha ng exclusive solutions bilang frontliner sa mga kalamidad. Sinabi ni Ligarda na dapat bigyan ng kapangyarihan ng mga lokal na komunidad sa pamagitan ng edukasyon, resources at capacity building. Kailangan nating agarang baguhin ang pamamahala ng panganib upang harapin ang mga komplikadong hamon ng ating panahon. Ang pagpapalakas ng tinig ng mga napabayaan at hindi naririnig ay susi sa pagbuo ng isang kinabukasan kung saan ang lahat ay walang saad niya. Ngayon ang oras para sa bold exclusive action upang bumuo ng isang mas ligtas, mas nababanat na mundo para sa lahat. Sa unang pagkakataon ay naghuhos ang Pilipinas ng APMC DRR mula October 14 hanggang 18 na nagtitipon ng mga pamahalaan, civil society organizations, pribadong sektor, science academy at stakeholders group upang palakasin ang kooperasyon sa disaster resilience at risk reduction sa Asia at Pacific region. Umaabot sa 4,000 delegado ang nagtitipon mula sa 70 bansa sa Maynila upang ilagay ang kagyat na pagpapalakas ng mga pagsisikap sa rehiyon upang matiyak ang mas ligtas na kinabukasan para sa lahat sa parehong kaganapan. Sinabi ng Department of National Defense or DND na mahalaga ang suporta ng publiko sa pagplag ng mga puwang sa pagpapalakas ng mga pagsisikap sa pagbawas ng kalamidad sa bansa. Pinalakas namin ang aming mga kakayahan sa pagkolekta ng impormasyon at pagsusuri, bagaman ang bilis sa pag-unlad ay malayo sa aming pag-unlad ng kakayahan. Sa makatuwid upang maiplag ang puwang na ito, inaanyayahan namin ang lipunang sibil, mga pribadong organisasyon at mga individual na suporta ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Samantala, tiniyak naman niya na ginagawa ng pamahalaan ng lahat ng pagsisikap na data backbone para sa mga hakbang sa pagtugon sa kalamidad. Halimbawa, sinabi niya na binuo ng pamahalaan ng portal na El Nino upang matulungan ang mga unit ng lokal na pamahalaan sa mga darating na programa ng medication bilang tugon sa kababalaghan. Kasama sa portal na data national government na magamit ang mga local government units sa mga kanilang pagpaplano. Aniya, maaaring ma-access ng publiko ang plataforma upang malaman pa ang kalagayan ng iba't ibang sektor at ang intervention ng mga ahensya ng pamahalaan na makakatulong sa kanila sa paghahanda na epekto ng El Nino at La Nina. Ang portal ay nagbibigay din sa publiko ng mga hakbang sa nagbibigay daan sa kanila upang mag-ambag sa mga solusyon. Ito sana ang dapat nating gawin, portal ng La Nina. Gayunpaman, nagpasya na tayo sa konseho na gawin itong full-time disaster risk reduction portal para sa isang secure site kung saan ang mga local government unit at iba pang national government agencies ay maaaring magpalitan ng data feedback ayon kay Teodoro. Alas 7:27 ng umaga, ito yatid ng KBS RMM News TV Radyo Nadyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at patuloy nyo po itong mapapanood dito sa himpilan ng responsabling mamamayag dito sa ating himpilan ng KBS RMM News TV. At ito po ay patuloy po ninyong mapapanood, maririnig araw-araw simula Lunes hanggang Biyernes sa ganitong oras.
Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. PBBM pinuri sa pagtataguyod ng mas malakas na ugnayan ng PS at UAA. Round 1. Ready, go! Pinuri ni House of Representatives Speaker Martin Romualdez itong Miyerkules si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagpapalakas ng diplomatic ties sa pagitan ng Philippines at United Arab Emirates na humantong sa pagkapatawad sa 143 Pilipino ang paglilinang ng Pangulo ng ating matibay na ugnayan sa United Arab Emirates ang nag-udyok kay President Sheikh Mohammed bin Zayed na magbigay ng pardon kamakailan sa 143 Pilipino, sabi niya sa isang pahayag. Sinusuportahan natin ang foreign policy thrust ng ating Pangulo sa pagtataguyod ng friendly interaksyon at pakikipagtulungan sa ibang bansa at sa paggawa ng Pilipinas na gamitin ang kanyang mga salita, kaibigan sa lahat, kaaway sa wala. Dagdag pa ni Romualdez, inaasam niya ang higit pa sa pagpalakas ng kooperasyon ng Philippines at UAA. Kinumpirma ni Marcos na nakausap niya sa telepono ang United Arab Emirates leader upang magpasalamat sa mga pardon, gayon din sa humanitarian assistant ng Arab National kasunod ng mga bagyong tumama sa Pilipinas kamakailan. Laging nakaka-inspire na marinig kung paano patuloy na nag-i-excel na nagbibigay ng positibong kontribusyon ang ating mga manggagawang Pilipino sa United Arab Emirates. Nagpapasalamat ako sa kabutihang pinaabot sa kanila, partikular na ang kanilang bukas palad na pagpapatawad sa 143 Pilipino na nagdulot ng ginhawa sa maraming pamilya, sabi ng Pangulo. Pinasasalamatan din ni Romualdez ang Pangulo ng United Arab Emirates sa kanyang mabait na kilos sa pagpapatawad sa ating mga kababayan at sa pagbibigay sa kanila ng pangalawang pagkakataon na rehabilitasyon at pagpapabuti ng kanilang sarili. Sa ngalan ng ating mga pinatawad na kababayan at kanilang pamilya, nais naming ipayag ang aming malalim na pasasalamat kay Pangulong Mohammed bin Zayed. Nais din naming pasalamatan siya sa pagbuhos ng libu-libong overseas Filipino workers at sa pagtrato sa kanila na maayos, saad ni Romualdez. Ang presidential pardon aniya ay nagdala ng napakalaking kaluwagan sa mga pinalaya at sa kanilang mga pamilya na lalong nagpatibay sa bigkis ng pagkakaibigan ng dalawang bansa. Binigyan din niya ang kahalagahan ng Pilipinas sa nagbibigay ng trabaho sa hinaharap at tiyakin na mga manggagawang Pilipino na makapaghatid ng mahusay na serbisyo. Sana ay maibalik natin ang kanilang kababaihan sa hinaharap kahit sa mga tuntunin ng pagbibigay ng ating bansa sa kanila ng kanilang mga kinakailangan sa paggawa at ang ating mga OFW ay magbibigay ng mahusay na serbisyo, sabi niya. Pinupuri rin ni Tingog Partiles Representative Judge Asidre ang pamumuno at katapatan ni Pangulong Marcos sa kapakanan ng mga Pilipino sa ibayong dagat na napansin na ang mga pardon ay ipinagkaloob sa panahon ng Eid al-Adha ngayong taon. Ang kilos na ito ay sumasalamin sa dedikasyon ng pamahalaang Pilipino sa pangangalaga sa karapatan at dignidad ng ating mga mamamayan sa ibang bansa, sabi niya. Ayon pa rin kay Isid Asidre na namumuno sa House Committee on Overseas Workers Affairs, mahigit na 600,000 Pilipino ang nagtatrabaho sa United Arab Emirates, partikular sa mga sektor tulad ng healthcare, construction at hospitality. Binanggit niya ang kalagahan ng pagtitiyak ng kanilang kapakanan at proteksyon habang pinataas ang kooperasyon ng dalawang bansa. Nais ko ring iparating ang taos-pusong pasasalamat sa pamahalaan ng United Arab Emirates sa kanilang kagandahang loob at diwa ng habag sa mga Pilipino, sabi niya. Ayon pa rin kay Asidre, mananatili ang kanyang panel na nakatuon sa pagsusulong ng mga palisiya tulad ng Magna Carta for Seafarers
upang mapabuti ang proteksyon para sa mga OFW. Tiwala ako na ang lumalagong pakikipagtulungan ng Pilipinas sa United Arab Emirates ay patuloy na nagtataguyod na mas malaking kooperasyon na tinitiyak na ang mga kontribusyon ng ating mga mamamayan ay kinikilala at walang Pilipinong naiwan habang sama-sama tayong nagtatayo na mas masaganang kinabukasan, sabi niya. Ganap na alas 7:33 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, national newspaper. Samantala, Senado na nanatiling haligi ng demokrasya pagbuo ng bansa. Round 1. Ready, go! Samantala, sa pagdiriwang ng Senado ng Pilipinas sa ika-108 anibersaryo nito ay ipinaalala ni Senate President Francis Ches Escudero sa kanyang mga kasamahan na hindi static at patuloy na umuunlad ang papel ng Senado sa pagbuo ng bansa tulad ng mga hamon na kinakaharap ng bansa. Sa kanyang mensahe nitong Miyerkules, nananawagan si Escudero sa kanyang mga kapwa mambabatas at mamamayan na gawing sentro ng kanilang gawain ang pananampalataya, pagmakabayan at sangkatauhan. Tinitiyak na manatiling haligi ng demokrasya ang Senado at laging magsisikap na protektahan at iangat ang sambayanang Pilipino. Magsilbing paalala ang anibersaryo na ito sa mahalagang papel ng Senado sa pagbuo ng bansa at inspirasyon para sa lahat ng Pilipino na aktibong makilahok sa demokratikong proseso, sabi niya. Kinilala rin niya ang mga senador noon at ngayon na ang mga pagsisikap ay nagpapatnubay sa bansa tungo sa pagiging exclusive at development. Gayon din ang mga empleyado ng Senado na ang sipag ay madalas na hindi makikita, ngunit ang mga kontribusyon ay mahalaga na maayos at napaggana ng proseso ng pambatasan. Nananatiling matatag ang pangako ng Senado sa prinsipyo ng demokrasya, transparency at accountability. Ang mga miyembro nito noon at ngayon ay nagsagawa ng napakalaking responsibilidad na kumakatawan sa iba't ibang tinig ng mga Pilipino mula sa lahat ng sulok ng kapuluan, na tinitiyak ng kanilang mga adhikain at mga alalahanin ay matutugunan sa pamagitan ng legislative agenda, sabi ni Escudero. Ang ika-108 anibersaryo aniya ay hindi lamang panahon ng pagdiriwang kundi para rin sa introspection at pagkakataon upang muling pagtibayin ang mga pagpapahalagang ipinaglalaban ng Senado bilang isang batong panulok ng demokrasya ng Pilipinas at temang makadiyos, makabayan, makatao. Inihimok ni Escudero ang mga Pilipino na alalahanin ang pure values ng demokrasya, transparency at accountability na nagpapanatiling matatag ang Senado sa misyong ito. Alas 7:36 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, national newspaper dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. DepEd Chief itinampok ang pag-secure ng B6 partnership sa first 100 days. Round 1. Ready, go! Iniulat pa rin ng Education Secretary Sani Angara nitong Miyerkules na nakuha niya ang B6 kasabay ng pagkakaroon ng mas maraming pakipagtulungan para sa Department of Education or DepEd sa kanyang unang 100 araw sa pwesto. Sa isang talumpati sa pulong ng European Chamber of Commerce of the Philippines, sinabi niyang nananatiling malinaw ang mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. habang sinisikap nilang tugunan ang mga hamon na napakalaking sistema ng edukasyon. Kaya naman sa first 100 days namin, matagal ang aming early bits. Ginawa namin ang curriculum ng mas nababaluktot upang i-maximize ang oras ng pag-aaral ng mga mag-aaral. Gumawa kami ng PESA task force para ihanda ang aming mga estudyante sa darating na international assessment, sabi niya. Ini-assess po namin ang aming reading, intervention at senior high school curriculum. Malinaw ang direktiba ng Pangulo Secure the B6 ihanda ang mga estudyante sa trabaho. Binanggit din niya ang panibagong pagtuon sa functional literacy at numeracy ng mga mag-aaral. Pinahusay ng mga
hakbangin upang matiyak ang kapakanan ng mga guro at pagsisikap para sa pagkapanahong pagkuha at pagtatayo ng mga textbook at silid-aralan. Kailangan ng ating mga guro ng mga palisiyan na magbibigay sa kanila na mas maraming oras para magturo, mas maraming resources para sa kanilang mga aralin, mas maraming sweldo sa kanilang bank account, sabi ni Angara. Pinupuri rin niya ang pribadong sektor na tinatawag niyang kanilang accountability partners dahil sa pagkipagtulungan sa DepEd sa Learning Management System Sports Program at infrastructure and resource financing bukod sa iba pa. Sa isang cycle ng mga pagbabago sa pamumuno, tumutulong sila na matiyak na ang mga programa ay patuloy. Time and time again, naniniwala kayo na hindi isang higanting isla ang DepEd. Kabilang na sa mga partner na ito na kamakailan lamang ay nakakuha ng kasunduan sa DepEd ay ang Khan Academy, Frontliners, I'm the Good, Jollibee, Rebesco, Melo World Bank, Asian Development Bank, at United Nations Children Fund. Gayunman, nananawagan ang punong edukasyon na magkaroon ng higit na suporta upang itulak ang digitalization at gawing mas madaling ma-access ng mga mag-aaral ang mga programa sa mga bilib na lugar. Alas 7:39 ng umaga. Samantala, DOJ tampok ang Women PDL Empowerment Criminal Justice Inform sa PH. Round 1. Ready, go! Naninindigan ng Pilipinas sa pangakong ihatid ang Justice for All at muling pinagtibay ang pangako nitong pangalagaan ng bigyang kapangyarihan ng kababaihan, partikular na ang mga nasa loob ng mga pader ng correctional facilities. Ginawa ni Department of Justice Undersecretary Margarita Gutierrez ang pangako sa harap ng mga miyembro ng United Nations Office on Drug and Crime sa Vienna, Australia nitong Martes, nang pangunahan niya ang isang konstruktibong dialogo sa pagbibigay kapangyarihan sa mga kababaihang person deprived at liberty at makabuluhang reforma sa criminal justice ng Pilipinas. Ayon sa balita noong Miyerkules, pinamagatang Empower Her Spotlight on a Multi-Stakeholder Dialogue and More Women's Empowerment in Criminal Justice and Tourism Prevention. Ipinakita ni Gutierrez ang mga makabuluhang reforma na isinagawa ng DOJ upang mapaunlad ang karapatan ng mga kababaihang PDL na nagtatampok sa mahalagang papel nito sa pagpapalakas ng criminal justice system. Kabilang aniya sa mga kapansin-pansin na reforma sa correctional sa Pilipinas, dumaraming recruitment ng mga prison institutions ng mga babaeng jail personnel na halos tumutugma sa kanilang mga male counterparts sa recruitment, bilangguan, decongestion at ang katarungan karaban na maglalayong maihatid ang mahalagang serbisyong legal sa mamamayan ng libre. Inihayag din na niya na ang mga makabuluhang reforma na ipinatutupad ng DOJ upang itaguyod ang gender equality at tugunan ang mga isyu sa kasarian sa pamagitan ng Gender and Development Program. Isipin natin ang isang mundo kung saan ang mga tinig ng kababaihan sa sistema ng hustisya kriminal ay umaalingaw-ngaw ng mas may lakas at layunin. Isipin ang isang kinabukasan kung saan ang bawat babae, anuman ang kanyang nakaraan, ay may pagkakataong makabawi ang kanyang dignidad, gumaling at umulad, sabi ni Gutierrez. Sinamantala naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagkakataon upang personal na pasalamatan ang ONODC at ang pamahalaan ng Australia sa pagbibigay ng plataporma sa Pilipinas upang makisali sa mga pandaigdigang leader sa pagsulong ng karapatan ng kababaihan.
Ang papel ng women empowerment sa pangasiwa ng katarungan ay mahalaga para sa pagbuo ng isang mas patas at maayos na lipunan. Sumumpa ang DOJ na ipagpapatuloy ang walang humpay na pagsisikap nito na mabigyan ng pantay na akses ang mga kababaihan sa mga legal na mapagkukunan. Patas sa representasyon at pantay na proteksyon sa ilalim ng batas upang matiyak na ang kanilang mga tinig ay marinig sa interes ng katarungan at patas na paglalaro, sabi ni Rimulya. Alas 7:43 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. DOST suportado ang mga analytical solution na nakabatay sa konsensus para sa kaligtasan ng pagkain sa dagat. Round 1. Ready, go! Suportado ng Department of Science and Technology o DOST ang pagkakaroon ng consensus-based analytical solutions para sa food safety sa buong Southeast Asia ayon kay Secretary Renato Solidum Jr. Miyerkules ang ahensya ng host ng 3rd AOAC Southeast Asia Annual Conference sa Alabang mula October 16 hanggang 17 na nagtipon ng mahigit 260 kalahok mula sa gobyerno, akademya at industriya. Ayon pa rin kay Solidum, napakalaga ng layunin ng AOAC na mapalakas ang tiwala sa mga analytical solution na nakabatay sa konsensus para sa kaligtasan ng pagkain, integridad ng pagkain at kalusugan ng publiko sa buong mga bansa sa Timog Silangang Asya upang matiyak ang kaligtasan at integridad ng pagkain at iba pang mga produkto. Ayon pa rin sa DOST Industrial Technology Development Institute FD Director Annabel Briones, mahalagang matuto sa isa't isa at magkaroon ng consensual testing methods sa buong rehiyon. Ang isang dibisyon ng sa FD ay gumagawa ng mga materyales na sanggunian at nagpapatupad ng mga scheme ng pagsubok sa kahusayan sa pagtitiyak ng tumpak at maasahang mga sukat ng chemical para sa kaligtasan ng pagkain. Ang mga scheme ng pagsubok na ito ay nag-target ng mga additives, contaminants, nakalalason na elemento, pestisidyo at mga labi ng veterinaryo na gamot sa pagkain at tubig ayon kay Solidum. Nagkaroon din ng proficiency testing materials ang FD para sa mga produktong seafood. Layunin ng method development at validation initiative ng FD na maging available ang testing capabilities nito sa buong bansa. Dagdag pa niya. Inausay namin ang mga kakayahan ng pagsubok ng chemical at microbiological para sa mga bagong parameter ng kaligtasan ng pagkain upang matugunan ang mga kinakailangan sa merkado at regulasyon, sabi niya. Ang mga kakayahan sa pagsubok ng FD ay pagbibigay daan sa mga laboratorio upang ihanay ang kanilang mga resulta sa mga international na pamantayan. Ito sa turn sa tumutulong sa mga industriya na mapanatili ang kalidad, makamit ang pagsunod sa regulasyon at mag-ambag sa isang mas ligtas, mas maasahang kadena ng supply ng pagkain, sabi ni Solidum. Kabilang na sa mga talakayan sa komprehensya ng mga pagsusuri ng mga nalalabing pestisidyo sa mga pampalasa at damo, pagsusuri sa laboratorio at kahusayan at mga limitasyon sa pagtuklas sa chemical na natitirang pagsusuri. Ang AOAC International ay isang non-profit membership association ng mga analytical science professionals na sa pamahalaan, industriya at akademya sa buong mundo. Alas 7:47 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo national newspaper. Samantala, DPWS na kumpleto ang 191 milyong pisong road enhancement project sa Nueva Ecija. Round 1. Ready, go! Iniulat nitong Miyerkules ang Department of Public Works and Highways ang pagtatapos ng dalawang proyekto na nagkakalaga ng 191.2 milyong piso sa mga munisipalidad ng Gimbada sa
Saragusa sa lalawigan ng Nueva Ecija. Isang balita sinabi ni DPWH3 Director Roseler Tolentino na ang mga proyekto ay nagpapalakas ng road safety at durability sa mga lugar na ito. Ang mga natapos na proyekto ay kinasangkutan ng road repair at upgrading works sa pinatupad ng DPWH Nueva Ecija First District Engineering Office sa ilang bahagi ng Tarlac, Gimba Road sa Barangay Banitan, Gimba at Santa Rosa Tarlac Road sa mga barangay Ets Romero Poblacion at Santo Rosario sa bayan ng Saragosa. Ayon pa rin kay Tolentino, ang asfalto overlaying ay sumasaklaw sa 2.8 kilometrong kalsada sa Gimba at 4.79 kilometro ng kalsada sa Saragosa. Ang mga reflectorized thermoplastic marking ay inilipat din upang alertuhin ang mga driver sa mga potensyal na panganib, sa gayon ay naglalayong mabawasan ang mga aksidente at mapahusay ang pangkalatang kaligtasan, sabi niya. Dagdag pa ni Tolentino, malaki ang naitulong ng dalawang undertaking sa mga motorista sa pamamagitan ng pagpapabuti ng akses sa pampublikong sasakyan at pagbabawas ng panganib ng aksidente para sa mga sasakyang bumiyabiyahe sa pagitan ng mga lalawigan. Ang mga proyektong kalsada ay pinunduhan sa ilalim ng 2024 General Appropriation Act. Yan ang mga kabuwang mga balita mula sa ating bulwagan ng balitaan. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang mga taga Viva KPP San Benito dyan po sa Mimaropa, Calabarzon at Mega Manila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre, sa ating pong production assistant ngayong araw na ito ng Webes, kay Ate Del Santos at kay Ate Rosemary Paderon Lawson. At syempre, binabati po natin ng magandang morning ang lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood sa mga oras na ito upang sabi nga po ay mapagpalang umaga para sa lahat. At syempre sa ating pong mga kasamahan po dyan sa Rizal Provincial Police Press Corps, sa pangunguna po ng ating butihing presidente ng Rizal Provincial Police Press Corps, si Sergeant Major Kuyang Donato Bibillones, ang Vice President si Kuyang Wayne Lauson, Secretary Ate Roderica Rivera, Treasurer Kuyang Alan Bordeos, Auditor Kuyang Arnold Paharon, PRO Kuyang J. Martin. At ganoon din po ang ating mga Board of Directors. Sa pangunguna po ni Kuyang Bernie Gamba, Ate Pau de la Cruz, Ate Aida Tagikana, Kuyang Jerry Acuno, Ate Vicky Custodio, Kuyang Erman Patulot, si Ate Cora Biernes, Ate Jenica Cruz, Kuyang Don Torbeles, at Ate Ann Pedracio. At siyempre ang inyo pong abang lingkod bilang Chairman of the Board ng Rizal Provincial Police Press Corps. Magandang umaga po sa inyong lahat. Siyempre, ganoon din po sa ating butihing Provincial Director na si Colonel Felipe B. Maragon, na siyang Provincial Director ng Rizal. Good morning, sir. At siyempre, binabati rin po natin ang ating Police Regional Director, Region 4A, Calabarzon, si Brigadier General Paul Kenneth Tuhay Lucas. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat dyan, sir. At ganoon din po kay Lieutenant Colonel Chita Del Gawiran, ang Chief Public Information Office ng Region 4A, Calabarzon. Magandang umaga po sa ating sa ating PNP Chief, kay General Romel Francisco Marbel, at sa spokesperson ng Philippine National Police, Colonel Jean Pahardo. Mapagpalang umaga rin po sa lahat po ng ating mga kapulisan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Siyempre, ganoon din po sa ating sandatahang lakas ng Republika ng Pilipinas sa pamumuno po ng Chief of Staff
ng Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr. Good morning, sir, at sa lahat po ng mga kasundaluhan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Good morning din po sa buong pwersa ng 2ID Press Corps o ang 2nd Infantry Division Press Corps sa pangunguna po ng ating butihing presidente na si Ate Pau de la Cruz Mujar. Good morning everyone at sa lahat po ng mga kaanib ng 2ID Press Corps sa iba't ibang dako ng Calabarzon at Mega Manila. Alright, para po sa lahat ng ating mga nakasama na mga kasado patroller na naghatid ng mga mahalagang mga balita at impormasyon, mulit-muli, ako po ay nagpapasalamat sa patuloy po ninyong paghatid ng mahalagang mga balita. At syempre, binabati po natin ng magandang umaga ang Purok 16 Clan Bagong Pag-asa dyan sa Barangay Sinawal, General Santos City. Syempre, sa pangunguna po ng Chieftain of 16 Clan Blaan Tribe na si Bai Fredelin Samal Dani Puentes. Magandang umaga po at Bai Fredelin Samal Dani Puentes, ang ating kasado patrol 333. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at syempre ganoon din po kay Chaplain sa ating kasado patrol 13. Mula pa rin po dyan sa lugar ng Mindanao sa Tribong Blaan. Magandang umaga po kay Kuyang Chaplain Frederick Berry. Siya po yung Supreme Minister Vision Keeper Worldwide ng Watchman Initiative Affairs. Magandang umaga rin po sa lahat po ng mga Senior Citizen Association dyan sa Barangay San Juan, Taytay Rizal. Sa panguna po ni Ate Tesnuki Dundoy bilang focal person senior citizens. Diyan sa lugar po ng Barangay San Juan. Siyempre po ang mga chapter president ay sina Ate Aurora Mindiola, Ate Juanita M. Puerto, Ate Delia Caluton, Ate Sinaida Narca. At siyempre ito po ay sa pangasiwa po at pamumuno ng ating butihing barangay kapitan ng Barangay San Juan, Taytay Rizal, si Honorable Russell C. Valera, ang barangay kapitan ng Barangay San Juan, Taytay Rizal. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, naway patuloy po ninyong matanggap ang biyaya, blessing mula sa kataas-taasan nating butihing may likha. Alright mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Mulit-muli po patuloy po ninyong subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, ganap na 8 hanggang 10 ng umaga, official time. Ang ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service sa himpilan ng responsabling mga mamamayan. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre ako naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acevedan Namuko, ang Mindorinyong Midnight Boy. Ako po ay pansamantalang nagpapaalam sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay at muling magbabalik sa araw ng bukas upang ihatid
ang mahalagang mga balita at mga impormasyon. Sumayin nyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, mabalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabador